Kung babae sa babae ang digmaan, ay go for Risa. Nasa Senado, wala kang silbi. Ikaw ang namumuno sa kaguluhan ng Senado. Wala kang karapatan na maging Senate President sapagkat ikaw ay isang mapangulo. Wala na kayong kahihiyan. Lahat na lang ginawa niyo sa bansang Pilipinas. Nagnakaw, nanghihiya, nagkukudita, mga sakim sa kapangyarihan. Kaya dapat sa inyo, magsilayas na dyan. Eto, si Aling Marie, bibigyan kita palabas ng Senado. Tandaan mo yan, kaya huwag kang pakalat-kalat pag ako'y nasa gitna ng Senado. Pag nakita kita, bibigyan kita. Okay. Oh, mga kapatid, ano ang gusto nyo? Bit-bitin na natin si Cayetano palabas ng Senado? Namimihasan na, no? Lahat sila, 13 hudas, talagang naghuhudas sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, tandaan, pagdating ng eleksyon sa 2028, piliin ang pinaka-the best. May paninindigan, may prinsipyo, may tapang. Riza lang! Riza na! Thank you. Okay. Bakit po si Risa na para sa 2028? Si Risa na dahil sa kanya ako makakakuha o makakakita ng isang pag-asa sa bayan. Sa panahon ngayon, walang lalaban kay Sara. Diretsahan. Kung babae sa babae ang digmaan, ay go for Risa. Hindi ako sa mamamatay tao, hindi ako sa pamilyang nag-handle ng adik, at hindi rin ako pupunta at papayag na ang Pilipinas ay pangahawakan ulit ng mga taong gustong sirain lamang ang bansa natin. If may sasabihin ka pong problema kay Risa, ano po kaya yun? I think sa mga nagawa niyang batas sa Pilipinas na mga nakatulong sa atin, siguro isa sa mga big accomplishment niya is yung paalisin niya dito o pagtulong-tulungan nila yung Pogo. Ito yung sakit sa Pilipinas na tinanim noong panahon ng mga Duterte. Panahon ng mga Duterte na minolestya ang bansa natin ng mga dayuhan, minolestya ang bansa natin nang dahil sa paggamit o pagsusugal ng Pogo, pinapasok ang mga Chinese sa Pilipinas hanggang sa ang mga Pilipino ang siyang naging biktima sa sarili nating bansa. Isa to sa mga pinaka-accomplishment niya para sa akin na ipakulong niya yung mga dapat ipakulong, kagaya ng speaking of ng momolestya, Pastor Apollo Quiboloy, 'di ba? Yung Senior Aguila, at higit sa lahat na ipakulong din ng isa sa mga pinakamalaking big time Pogo operator sa bansa na si Alice Guo. Isa ito sa mga magagandang nagawa ni Senator Risa Hontiveros habang siya ay nakaupo sa Senado. Ano po kaya yung batas or programa ni Risa na pinaka-nakatulong sa iyo? Or sa pamilya mo? Pinaka-nakatulong sa akin na batas niya, siguro yung sa healthcare. Yung kasi sobrang dami naman nagawang batas si Senator Risa Hontiveros eh. Sa totoo lang, hindi lang naman iisa, pero lahat ito napakikinabangan ng bansa natin, lalong-lalo na sa healthcare. Importante ito, lalong-lalo na sa mamamayang Pilipino, kagaya ng mga senior citizen. Hindi lang siya pang nanay, hindi lang siya pang tatay, hindi lang siya pang ordinaryong Pilipino lamang, siya ay multitasking na naging senador sa bansa natin. Kaya kung pipili kayo sa pagitan ng dalawang tao, I choose Risa Hontiveros because Risa Hontiveros is qualified to be a president of the Republic of the Philippines. That's it. Last na lang po, in 2 words, bakit si Risa na ang dapat nating suportahan para sa 2028? Sipag, talino. Thank you, sir. Ang ganda. Na para kay Risa upang makilala siya ng tao, maipakilala natin kung ano ang meron siya dapat na maganap sa susunod na kung ano man yung kagustuhan ng tao sa kanya. Tanong ko lang ma'am, sa lahat ng proyekto ni Risa Hontiveros, ay ano po ang pinaka-importante sa iyo at na-achieve nyo at nakatulong sa inyong pamilya? Sa akin kasi mostly yung PhilHealth. PhilHealth kasi kapakipakinabang ng buong pamilya yun di ba? Yes. Yun kasi ang mas naging sa akin favor. At talagang buong pamilya ay nakikinabang. At sa balita po natin dito ngayon, ma'am, dito sa nangyari, kasi balak yata tatakbo sa 2023 po, President. Yes. Ano pong timbang po sa inyong dalawa ni Sara Duterte at
Risa Hontiveros po. Nandito po ako eh. Patunay kayo ay sumusuporta. Opo, nandito po ako eh para ipatunayan na kahit pa paano, kahit pakita natin yung kapasidad na meron si Risa. No, kung ikukumpara naman ho siguro natin, mas malawak naman ho ang kaalaman niya. Para kung kanino pa man, kung sakasakali ho, hanggang ngayon, Risa pa rin ho naman ako. Risa pa rin. Oo. Kasi noon, Risa, ngayon Risa pa rin ho ako. Okay. Salamat po ma'am. Baka meron kayong mga katanungan. Kung aware po kayo sa kay Vice President Sara Duterte, kung i-compare nyo po yung pinagagawa ng BC at kay Risa bilang senador at sa BC, ano po ang masasabi niyo po? As of Pag now, compare nyo po yung trabaho nila bilang, hindi naman sa kumpatas, kumbaga kung ginagampanan ba ni Sara yung pagka-vice presidente niya, unlike kay Risa, Senator Risa, nakikita natin kung gaano siya ka-dedicated sa kanyang trabaho as senator. About po kay Sara, kasi yun nga po kung hindi po siya ma-impeach, may tendency talaga na tatakbo siya bilang presidente. So kumbaga, magkatunggal silang dalawa. Ano po ang masasabi niyo po? as of now, parang alam niyo kasi nakikita naman natin yung galaw nila pareho eh, di ba? Mas kumikilos naman siguro mas makikita natin kumikilos si Risa as of yung trabaho niya, di ba? Compare naman siguro sa iba, makikita rin natin compare sa kanya. Sabihin na natin po kay Sara Duterte. Siguro ho naman, gano'n. Yun ho siguro mangyayari sa atin. Walang ginawa si Sara. Para sa Actually, siguro, yun, sa ngayon, wala naman ako nakikita na magandang sa kanya. Kasi maraming sa kanya, notes, di ba? Pero hindi pa rin natin masigurado kung ano talaga ang dapat nakalagyan mo. meron po siyang ginawa, ma'am, yung paglulustay ng kaba ng bayan. Oo. Kung aware din po kayo niya. Alam mo natin yon, aware tayo doon, naririnig natin ang lahat ng yan. Pero kailangan ho natin patunayan ang lahat ng yan. Pero kung ikukumpara ho natin doon sa kay Hontiveros, kilala na po natin siya. As of Hontiveros talaga noon pa. Talagang dedicated.